Sa loob ng 40 taon, ang Persian Gulf ay mula sa mga pangisdaan at nomad tungo sa isang pandaigdigang sentro ng karangyaan na dulot ng petrodollar. Biglang sumulpot ang mga lungsod gaya ng Dubai, Abu Dhabi, Doha at Riyadh na may layuning patunayan ang ambag nila sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi lang basta bansang gasolinahan. Ipinopromote ng mga lungsod na ito ang sarili bilang destinasyon ng turista at negosyo na kayang makipagsabayan sa Singapore, Hong Kong, New York at London. Siyempre, madali lang gawing realidad ang karamihan sa mga ambisyong ito kung basta-basta lang ibubuhos ang walang katapusang pera mula sa langis at ang isang ekonomiya na namimigay ng trilyong dolyar na halaga ng mga kontrata, nagpapatakbo ng dekalidad at subsidized na mga airline, at nagpapatupad ng napakagandang mga pulisya sa buwis, ay siguradong makakaakit ng maraming international na interes. Pero malinaw na hindi ito pang matagalan. Narito ang mga pangunahing issue tulad ng sobrang ambisyosong NEOM project at ang tampok nito na The Line na mula sa 170 kilometro ay lumiit na lang sa 10 kilometro at ngayon ay mas mababa pa sa 2 kilometro. Huwag mag-alala, Saudi Arabia, nangyayari ito sa lahat. Pero kahit madaling pagtawanan ang dumaraming listahan ng mga nakakatawang palpak na proyekto, senyales ito na ang walang katapusang yaman ng langis sa Gulpo ay hindi naman talaga walang hanggan. Pwedeng maging malaking problema ito sa mga bansang umasa sa turismo at global na negosyo para sa kanilang kinabukasan. Pero hindi malinaw kung tatagal pa ang mga industriyang ito nang higit pa sa panahong binabayaran sila. Sa laban para sa puso at pera ng mga negosyo at turistang mayaman, reputasyon ang lahat. Mula sa pagiging lungsod ng hinaharap, naging parang baduy na lugar ang Dubai kung saan nagrerenta ng Lamborghini ang mga crypto bro para magmukhang mayaman sa weekend. Hindi pa kasama rito ang negatibong atensyon sa ibang estado sa Gulpo. Malalaman lang kung epektibo ang pangmatagalang planong pang-ekonomiya kapag naubos ang langis, pero huli na kapag dumating ang panahong iyon. At sa puntong iyon, lahat ng malalaking proyektong ito, malalaking insentibo sa buwis, at mga kaduda-dudang polisiya sa migrasyon ay magiging pabigat na lang sa kakaunting natitirang yaman para sa kakaunting natitirang tao. Nagtatayo ba talaga ng pangmatagalang industriya ang pag-unlad ng ekonomiya sa Gulpo? O pakitang tao lang gamit ang pera sa langis? May mas matagalang paraan ba para sa katatagan ng kanilang ekonomiya? Ano ang mangyayari sa mga lugar na ito kapag naubos ang yaman ng langis? Sa karamihan ng kasaysayan, kakaunti at maliliit ang populasyon ng mga estado sa Gulpo dahil sa mga hadlang sa heograpiya. Kaunti lang ang matamnan, mahirap ang kondisyon, at halos walang dahilan tumira maliban sa mga grupong naroon na ng maraming siglo at sa nomadikong kaugalian nilang tumulong sa pagharap ng mga pagsubok. Matagal ng pangunahing gawain ang kalakalang pandagat, higit sa kalakalan ng alipin, manuskrito, at teknolohikal na tuklas para sa piling pamilihan. Pagkatuklas ni George Bernard Reynolds, isang Britong heologo at tagapamahala ng langis noong 1908, agad nagbago ang panahon tungo sa pagkuha at pag-export ng yamang ito. Hindi na mahalaga kung hindi kayang suportahan ng lupa ang tao dahil pwede na silang mag-export ng langis at mag-import ng iba pang kailangan. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay nagbago sa mga lipunan at ekonomiya sa Gulpo, pati na rin sa populasyon. Ang UAE ngayon ay may halos 100 beses na mas maraming tao kaysa noong nagsisimula pa lang tumaas ang produksyon ng langis noong 1960s. Maraming tao ang lumipat doon bilang mga manggagawa sa langis at mga support staff. Pero marami ring ibang tao ang lumipat doon dahil sa mga industriyang itinatayo. Lumipat ang mga top inhinyero at business executives sa Persian Gulf gamit sa PR para ipakita ang pag-unlad ng rehiyon. Gayunpaman, ang karamihan ng mga bagong manggagawa ay binubuo ng mga mababa ang sahod na manggagawa. Ang mga kondisyon na kanilang tinitiis upang magtayo ng mga proyektong pinupondohan ng langis para lamang sa pagpapasikat, pati na rin ang mga tanong tungkol sa pagpapanatili ng oil boom sa Persian Gulf ay nagdudulot ng lumalaking kontrobersya. Particular, ang kafala system na nagbibigay sa mga bansa sa Gulpo ng halos ganap na kontrol sa trabaho at imigrasyon ng mga migranteng manggagawa, at ang kakulangan ng mga regulasyon at proteksyon para sa kanilang mga karapatan ay madalas nagreresulta sa mababang sahod, hindi magandang kondisyon sa trabaho, at pang-aabuso sa mga empleyado. Kahit malinaw na dokumentado ang mga problemang ito, hindi rin kayang mapanatili ang biglaang paglobo ng populasyon dahil hindi ito nilayon sa simula. Namumukod tangi ang mga bansang Arabo sa Persian Gulf, tulad ng Qatar na may 4 na beses na mas maraming laki kaysa babae, pati na ang UAE, Bahrain, Oman, Kuwait at Saudi Arabia. Walang duda na nakakatulong ang mga elementong ito sa agwat. Pero
Ang pag-unlad ba ng ekonomiya ng mga Gulf State ay tunay na bumubuo ng pangmatagalang industriya? Nagkukunwari lang ba sila gamit ang pera sa langis? Wala na halos ang dati nilang industriya, pero mangyayari naman yun kahit may langis o wala. Bagamat kilala ang Persian Gulf sa paggawa ng tela ng layag, kamelyo, tambo, banig, dates, red ochre, at perlas. Ang ideya na ang mga industriyang ito ay nag-ambag sa makabagong pag-unlad ng mga bansa sa Persian Gulf, kapag tinutukoy ang kasaysayan ng Gulf, ay wala namang katotohanan kundi isang palabas lang. Karaniwan, ang yaman sa langis ay sumisira sa lokal na industriya. Pero mawawala rin ito kahit walang langis. Halos wala ng tela ng layag at ang mga kamelyo ay pang-eksotikong karne na lang. Ang dates ay tumutubo halos kahit saan na may tamang kondisyon. Mabagal at limitado ang perlas. Habang ang tela ay hindi bihira, hindi pa kasama rito na ang mga supply ay dati ng kakaunti at kadalasang ipinagpapalitan lang sa mga taong malapit sa gulpo na may tuyong lupaing halos walang halaman. Ang makabagong usapan ay palaging tungkol sa enerhiya. Enerhiya na may maraming limitasyon at, mas mahalaga, ganap na hindi renewable. Bukod pa rito, ang lumalaking populasyon ay sadyang napakalaki para masuportahan. Kung wala ang kasalukuyang kita mula sa langis, hindi kayang mag-supply ng sapat na pagkain at tubig ng mga bansang ito nang walang pag-aangkat. At hindi rin nila kayang bayaran ang mga inaangkat na ito kung wala ang pera mula sa langis. Sa ngayon, hindi pa ito naging problema para sa kanila. At ito ay usapin ng accessibility. Sa mga lugar tulad ng North Sea o Estados Unidos, makikita ang mga masalimuot na sistema ng oil rig para magbomba ng mga likas na yaman mula sa ilalim ng lupa. Nandyan ang langis, pero mahirap itong kunin sa mga lugar tulad ng North Sea o Estados Unidos. Pero sa Persian Gulf, napakadaling makuha ng langis na literal itong bumubulwak at sumisirit mula sa disyertong lupa dahil mas mura itong kunin kaysa sa nauna. At dahil sa mas murang pagkuha at mas malaking dami, madali mong makita kung bakit itsinunggaban ng mga bansa na may hawak ng mga pinagnanasaan na yamang ito ang pagkakataon. Dahil umaabot lang sa $20 kada bariles ang gastos sa mga lugar tulad ng Saudi Arabia. At umaabot naman ng $70 kada bariles sa mga malalalim na balon sa dagat. Ibig sabihin, kikita pa rin sila kahit hindi na kumikita ang ibang rehiyon. Ngunit may problema, malaki ang daloy ng langis, pero hindi ito walang hanggan. Hindi maganda ang labis na pagdepende sa iisang industriya, tulad ng ginawa ng mga estado sa gulpo sa langis. Dahil dito, nabawasan ang pagkakatulad ng mga bansa sa gulpo sa tradisyonal na ekonomiya at naging parang tigang na industrial na outpost. Palaging umaasa sa muling pagsusupply ng halos lahat ng bagay kapalit ng kanilang nag-iisang mahalagang yaman. Kaya, may mas sustainable bang paraan para matiyak ang pangmatagalang tibay ng ekonomiya? Ang bansang Qatar, na naging host ng FIFA World Cup noong 2022, ay kamakailan lamang naglabas ng tinatawag nilang Qatar National Vision 2030. Ayon sa pamahalaan, layunin nitong gawing isang maunlad na bansa ang Qatar pagsapit ng 2030 na kayang suportahan ang sarili nitong pag-unlad at magbigay ng mataas na antas ng pamumuhay para sa lahat ng mamamayan nito. Para sa mga susunod na henerasyon, sinasabi nilang mapapabuti nila ang pag-unlad ng kalikasan gamit ang Lusail City bilang pangunahing halimbawa ng kung ano ang darating. Sabi ng Qatar sa media, ang Lusail ay Smart City Project para sa lumalaking populasyon ng mga dayuhan. Sa 2.3 milyong tao na naninirahan sa bansa, mas mababa sa 315,000 ang mga katutubong Qatari. Layunin ng plano na gawing moderno, sustainable, at patok na lugar para sa remote at lokal na manggagawa, kung saan masaya silang gumastos. Tila, ang nagbibigay sa Lusail ng Smart City status ay ang mga sustainable na pasilidad at utilities. At ang pinakakilala dito ay ang District Cooling System. 175 kilometro ng mga tubo ang inaasahang makakatipid ng tinatayang 200,000 tonelada ng carbon dioxide kada taon. Malaking bagay din para sa kanila ang pagtutok sa produksyon ng natural gas, na naglalabas ng 25% mas mababa ang carbon dioxide kaysa gasolina, 27% kaysa fuel oil, 30% kaysa krudong langis, at 45% kaysa carbon. Pero hindi pa rin ito permanenteng solusyon dahil kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na pagkuha ng mga hindi napapalitang yaman. Marami pa ring dayuhang manggagawa ang dumarating at nananawagan ng reforma sa napakalumang kafala system. Isyong naging balita noong at matapos ang FIFA World Cup. Ang agwat na naghihiwalay sa Qatar mula sa mga layunin nito para sa taong 2030 ay tila lalo pang lumalawak. Pagkatapos, narito naman ang Bahrain
na kilala sa pangunguna sa post-oil economic movement at namumuhunan sa sektor ng pagbabangko at turismo mula pa noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Pinalawak din nila ang kanilang industrial na network upang isama ang produksyon ng aluminyo at lumagda ng isang free trade agreement sa Estados Unidos upang mapalawak ang kanilang export base. Noong 2002, 42% ng GDP ng Bahrain ay mula sa langis, ngunit pagsapit ng 2023, bumaba ito sa 14.5%. Pinupuri ang UAE sa pagsisikap nilang mag-diversify at pag-invest sa teknolohiya, kalusugan, edukasyon, renewable energy, at transportasyon gamit ang Sovereign Wealth Fund. Ipinagmamalaki ng UAE na ang pondo nilang ito ay gumagawa ng hakbang para palakasin ang social entrepreneurship. Para sa susunod na henerasyon, tinuturuan sila ng mga paraan kung paano kumita sa panahon pagkatapos ng langis. Ang mga programang ito ay nakatuon ng husto sa sektor ng teknolohiya na may layuning turuan ang mga batang Emirati kung paano mag-code, suportahan ang mga mananaliksik na Emirati at mga high-tech na startup, at suportahan ang mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo na nagtataguyod ng positibong epekto sa lipunan. Ngayon, kahit mukhang maganda ito, pare-parehong nahuhulog sa bitag ang mga bansang ito. Naging napakayaman sila kahit sa panlabas lang dahil sa kanilang yaman mula sa langis. At ito ang nagbigay sa kanila ng marangyang pamumuhay na maihahalin tulad o mas higit pa sa karamihan ng mga mauunlad na ekonomiya. Kaya sinusubukan nilang palitan ang hindi napapanatiling industriya ng mga advanced at marangyang industriya na nakikita sa mauunlad na ekonomiya. Hindi maunlad ekonomiya nila, basic lang. Pero may advanced na industriya tulad ng smart cities para sa mga coder at social entrepreneur. Kahit ano pa ibig sabihin nun, maganda pakinggan. Walang competitive advantage ang mga industriyang ito sa Gulpo kumpara sa mga global centers tulad ng Silicon Valley o Shenzhen. Dahil ang mga bansang ito ay lahat tumututok sa mga industriyang makikipagkumpetensya sa buong mundo, kailangan nilang magbigay ng competitive na dahilan. Rason kung bakit dapat doon mag-operate ang mga negosyo na nakatuon sa kita kaysa sa mga lugar na nakasanayan na nila. Sa ngayon, ang dahilan na yan ay dahil pwedeng makinabang ang mga negosyo sa tax breaks at tuloy-tuloy na pera mula sa langis. Pag natigil na yon, mawawala ang kalamangan ng mga estado sa Gulpo kumpara sa mga dating sentro at matitira na lang ang pangunahing problema ng rehiyon. Para sa Saudi Arabia, halos pareho lang ang sitwasyon. Ang sektor ng langis lang ay nag-generate ng tinatayang gross domestic product na humigit kumulang 607 bilyon at 700 milyong Saudi riyals. Para sa Saudi Arabia, halos pareho lang ang sitwasyon. Ang sektor ng langis lang ay nag-generate ng tinatayang gross domestic product na humigit kumulang 600 at 7.7 bilyong Saudi riyals. Malaki ang ambag ng pribadong sektor, kaya't sinusubukan nilang mag-diversify at mag-privatize. Ngunit halos kasing unsustainable din ito ng pagkuha ng langis na nais nilang palitan. Isang perpektong halimbawa nito ay may kinalaman sa interes nila sa merkado ng EV. Ang Lucid Motors ay kumpanyang automotive at teknolohiya na gumagawa ng dekuryenteng sasakyan at nagsusupply ng advanced na powertrain system para sa electric vehicles. Ang pangunahing problema rito ay sobrang mahal ng mga sasakyan dahil ang presyo ng isang 2025 na Lucid Air ay inaasahang magsisimula sa humigit kumulang 71,400 dolyar at aabot hanggang 251,000 dolyar. Depende sa trim at mga option. Kahit sa presyong iyon, malayo pa rin ang Lucid sa pagiging kumikitang kumpanya. Mas tumpak, ang nagawa lang nito hanggang ngayon ay magpalugi ng pera. Noong 2023, gumawa ang Tesla ng 1.8 million na sasakyan. Ang kumpanyang Rivian ay gumawa ng 57,000 at ang Lucid naman, sa kabilang banda, ay gumawa lamang ng halos 8,500. Sa ngayon, maliit pa ito kumpara sa ibang kilalang gumagawa ng dekuryenteng sasakyan. Ang masama pa rito, nagbuhos ng napakalaking pera ang Saudi Public Investment Fund sa Lucid at kontrolado nila ang 60% ng kumpaniyang may problema. Dati, ang halaga ng kanilang shares ay higit sa 55 bilyong dolyar, pero ngayon, mahigit 5 bilyon na lang ang halaga nito. Malaki pa rin ang negatibong gross margins ng Lucid dahil sa mababang dami ng produksyon. Sa madaling salita, ang mga Saudi at marahil ang pinakatanyag nilang simbolo ng economic diversification ay nalulugi pa rin sa bawat kotse na kanilang ginagawa. Dapat nalugi na ang kumpanya. Pero patuloy itong pinupondohan ng gobyerno ng Saudi para magtayo ng high-end na industriya ng sasakyan doon. Posibleng magtagumpay ang luxury EV company na suportado ng Saudi
Ayon sa teorya, sobrang kompetitibo ang industriya ng sasakyan at walang natatanging kalamangan ang paggawa ng high-end na kotse sa Persian Gulf kumpara sa mga rehiyong mas maraming bihasang manggagawa o may kasaysayan sa paggawa ng ganitong sasakyan. Masayang gumagastos ang mga tao ng malalaking halaga para sa kotse mula Alemanya, Italia o USA. Pero mahirap ibenta ang kotse na nagkakahalaga ng daan-daang libo mula sa halos di kilalang kumpanya sa King Abdullah Economic City. Kaya, bakit nila ito ginagawa? Sa madaling salita, sinusubukan lang nilang gayahin ang karangyaan ng maunlad na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng parehong industriya. Parang gumastos lang ng malaki para magsimula ng party. Maaaring makaakit ng tao ang pera. Kapag naubos na ito, aalis ang mga tao at babalik sa lugar na tunay silang masaya. Ang solusyon ay tanggapin ang pagiging ordinaryo at aminin na mahirap para sa mga hiwalay na lungsod sa disyerto na magpasok ng malalaking industriya. Pero ayos lang iyon. Dahil sa dami ng perang galing sa langis, madali lang para sa mga bansa sa Persian Gulf na gumawa ng sovereign wealth fund na mag-i-invest sa ibang bansa para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Ginagawa ito ng isang estado na mababa ang populasyon tulad ng Alaska gamit ang kanilang permanent fund. Mas maraming langis at mas kaunting lokal na mamamayan sa mga estado ng Gulpo. Technical, may sovereign wealth funds sila. Pero lihim ito at kadalasang ginagamit na personal na alkansya ng mga namumunong pamilya. Ang sovereign wealth fund na bukas sa publiko at namumuhunan sa matatag na negosyo ay madaling makakapagpondo ng mataas na antas ng pamumuhay para sa maliit na katutubong populasyon kahit wala na ang industriya ng langis. Ito ang dahilan kung bakit hindi hinihikayat ng mga dinastiya ang ganitong ideya. Hindi kasing kinang ng malalaking proyekto at pagiging international business hub ang ligtas at pangmatagalang pamumuhunan. Sigurado na ang buhay ng mga namumunong pamilya at naiintindihan namang mahirap talikuran ang pagiging isang makapangyarihang monarko sa buong mundo para lang pamunuan ang isang maliit at nakakalimutang bansa ng mga komportableng mamamayan. Ang tagumpay sa ekonomiya ng Persian Gulf mula sa matinding kahirapan ng mga nomad mahigit isang siglo na ang nakalipas hanggang sa pagiging makapangyarihang bansa na inaasahan na ng marami, may kasamang problematic na pagmamataas. Pagmamataas na nagdudulot ng pagkakahati sa pagitan ng mga manggagawa at maharlikang uri at marahil ay pinakakapansin-pansin. Pagmamataas na nagpapaniwala sa mga namumuno ng bansa na marami pa silang oras sa mundo. Kung gusto ng Persian Gulf na makasurvive sa post-oil era, dapat silang maging mapagpakumbaba at praktikal. Isang hadlang na ideolohikal ito na hindi pa nalalampasan ng rehiyon.